Hello, ako si Dampi at ito yung reading natin for the sign of Virgo. Summarizing Venus, Jupiter, Virgo. Let's start. Your adjudication is here. And the imprisonment. So there's a person here na pwede ngayon hindi mo alam kung yung gagawin mo. Pwedeng may choices ka, may other person, nakakonect ka. Pero imprisonment, nakikita natin, you are currently stuck sa situation mo. Maybe another relationship, pero meron kang isang person na naiisip pa ngayon with the expectations. Maybe this is a friend, a best friend, or someone in the past with a privileged lady. I feel like itong person na naiisip mo is a person na pwedeng minsan lang naging maayos or naging mas maganda yung buhay mo. Or kahit pa paano, nagkaroon ng past kayo na nag-improve ka through the help of this person. So, naging importante talaga siya sa'yo. Okay? Kaya lang ngayon kasi you could be stuck in a situation. Pwedeng ikaw or yung person mo nasa isang relationship. Kaya parang hindi mo mailabas yung emotions mo para sa kanya. Pero nandun yung lagi mo siyang iniisip. You do have your thoughts. So, ano naman nasa isip ng energy pala. Ano yung energy ng person nito? Guys, please do comment down below. Sobrang appreciate ko yung comment ninyo. Maraming salamat sa inyo. So, person na connect mo, main energy niya. Wait lang. You do have your change. Okay. One more card. Family room. Wait lang. Parang ayusin ko lang yung ilaw, guys. Masyadong maliwanag. Ayan. Bottom of the deck is the community. So, marami na nagbago dito sa energy ng person na to, lalo na sa usaping pamilya, sa kanyang tahanan, etc. So, ngayon, medyo, you do have your community. Nagiging open ang person na to with regards sa kung ano pa yung mga pagbabago na mababago sa buhay niya. And you do have your gift. I feel like may special siyang ibinigay sa'yo in the past na naging dahilan kung bakit hanggang ngayon naiisip mo pa rin siya. Kasi parang not only naramdaman mong special itong taong ito sa'yo, pero naramdaman mo na rin na naging special ka rin kasi para sa kanya. Okay? So, ano yung mga emotions niyo sa isa't isa? I feel like this person is really, meron siyang mother or father figure eh. Pwedeng literal siya ay, magulang na or may anak na or you feel at peace or at home dito sa taong to. Alam mo yun, parang komportable ka sa kanya. Tapos parang nagiging totoo ka or napupunta ka, nababalik ka sa sarili mo. Dahil dito sa person na to. Emotion ninyo sa isa't isa. You do have the 9 of Wands. The Hanged Man and the Lovers. Okay, you're waiting for another chance or another relationship na sa inyong dalawa. The Hanged Man and the Lovers, Gemini energy. Yung iba, you might be looking forward na makipag-communicate siya sa'yo or magkaroon ng communication sa inyong dalawa. Maybe you're also looking forward na mag-travel siya to see you. The 9 of Wands, I feel like, I can see na medyo, yung iba sa inyo kung nasa iyo yung boundary, medyo madali sa yung alisan yung boundary na yun. Or, maybe if there's another person na involved, lalo na kung nasa side mo, I feel like kaya mong umalis doon. Pero for now, you're not choosing to, change your path or alisan ito. Kasi might be, yung iba sa inyo wala pang reason to do that. Pero ngayon, nami-miss mo yung person na to with the 3 of Wands. 4 of Cups, naalala mo siya.
Ten of Cups. You really love the person. Kaya lang parang nandun kasi yung feeling na parang mali. And the devil is here. So parang mali. Maling isipin siya, maling mahalin siya. Pero ang hirap naman kasing utusan ng puso, di ba? Ang hirap din tanggalin sa isip ng taong to. Parang kahit nagpapaka-busy ka na, there are times na maalala at maalala mo pa rin siya. Like every day of your life is like medyo nakaramdam ako ng lungkot. Medyo naluluha ako sa energy mo. Kasi there are times na naaalala mo yung person na to. Pero wala ka namang magawa. Parang hanggang alaala na lang talaga. Diba? Kaya masakit. So, ano yung emotion ng person na to for you? Emosyon ng taong ito para sa'yo. Okay. Nine of Pentacles. Seven of Cups. Okay. Three of Wands. Bottom of the deck is the Page of Swords. Page of Cups. King of Wands. Six of Swords. Bottom of the deck. Namimiss ka niya. Ayusin ko lang ng konti, guys. Igit na ako. Ayan. Okay. So, namimiss ka na itong person na to. The Three of Wands is here. Seven of Cups. Kaya lang alam mo yun, mas pinipili niya kasi yung tama sa ngayon. Yun dapat. The Nine of Pentacles, I feel like gusto niya mag-reach out sa'yo. Pero if ever na gagawin niya yung pagre-reach out, nandun yung kagustuhan. Pero parang don't expect too much. Kasi may iba ako nakikita na magre-reach out itong person na to, pero hindi siya ganun kalaking movement. Like, magre-reach out siya just to maybe say hello, say happy birthday, ganun. Mga tipong hindi siya masyadong malaking effort or walang masyadong information sa pag-reach out na yun. Parang simpleng kamusta lang, ganun. And the Three of Wands, kasi there is this part of this person na namimiss ka niya. Sa ngayon kasi, lalo na kung may child or children na involved, mas iniisip niya na to eh. The Page of Swords and the Page of Cups. Medyo ito yung focus niya. Especially may kinalaman sa pag-aaral. And maybe yung person mo is, meron siyang anak and pwedeng nag-aaral or mag-aaral yung bata. So, nandun yung feeling na kailangan kong punang pag-focusan ito. And, for now, sabihin na natin yung person mo is naka-move on or nagmo-move on sa connection ninyo. But, there's a lot of reason kasi para sa kanya. Alam mo yun, yung reason kung bakit hindi pa niya magawa na makipag-connect or communicate sa iyo ngayon. May rason siya eh. Okay? Pero namimiss ka na. In the near future, you do have your Five of Swords. King of Pentacles. Oh. Hindi ko ito na-expect. The Devil is here. What's with the Devil? Six of Cups. Clarify the Six of Cups and the Devil. Knight of Cups.
Okay. Hindi ko to na-expect actually. Well, with the Five of Swords, nakikita natin, oh my gosh. I feel like there's someone uh, sa paligid mo in the near future. O pwedeng yung iba sa inyo nandyan na. Which is very toxic. I mean, I'm saying this person na parang gwardiya sarado or I feel like hindi niya hayaan na mangyari yung connection ninyong dalawa. Well, there's this person na nakikita natin nag-a-approach sa'yo, gumagawa ng action. It could be a new person or a past person. Hindi ko masabi, honestly. Yung iba kasi, this is a past person or a new person. Pero may isang person na nakikita natin is this person is very narcissist. So, nandun yung energy na parang pwede magparamdam or may mag-take ng action sa'yo in the future. Kaya lang itong person na to, hahadlangan niya or hindi siya papayag or sisiraan niya yung person na yun sa'yo. 'Di ba? And for those of you dealing with your soulmate, I'm feeling like ito yung rason kung bakit hindi kayo magkaroon ng koneksyon or kung bakit hindi maipush yung connection mo with your soulmate kasi there's a particular person sa buhay mo. Parang hindi siya nakakabuti para sa'yo. Okay? This person is manipulating you. Well, it could be anywho. Ikaw lang nakakalam niyan. Diba? Para kang bantay sarado talaga dito. So anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.